Grabe 'no. So ngayon, ang tawag dito, ano yung ebidensya ni Zaldico. So ngayon nag-post siya dun sa kanyang FB. Ayan, nag-post siya dun sa kanyang FB. Dun sa FB niya, ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Sandro Marcos para sa GA 2025. Kung mapapansin ninyo ay taon-taon padami ng padami ang insertion niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng tatlong taon ay 50 billion. 50.9 almost 51 billion yung insertion ni ni Sandro Marcos sa kanya. So ngayon, if you're going to look at it, ayan, kunwari sa 2023, yung sinasabi kasi walang ebidensya, ganyan-ganyan. Okay, look at the project. Ayan yung mga project. GAA page, andyan, okay? Yan yung nagsasabi ng walang ebidensya. Ipakita nyo sa amin yung NEP at ipakita nyo whether or not itong mga projects na to ay nasa NEP. Kung wala yan sa NEP, insertions yan. So yung mga nagsasabi, puro ko daw walang ebidensya. Ayan yung ebidensya ni Zaldico, oh. Now, prove Zaldico wrong. 'Di ba? Prove him wrong. Iharap niyo sa amin yung NEP, tapos ipakita ninyo na yung item na yung Surigao del Sur, Barangay Davao Oriental Coastal Road, sa page 45 ng GAA, ituro niyo sa amin kung nasan yan sa NEP. And so on and so forth. Kahit ako, pwede gawin yung listahan na yan. Putang ina mo, hindi mo nga pwedeng gawin yung listahan na yan. Ibigay mo sa amin yung NEP, asaan? Marcel. Okay, punta tayo doon sa usapan about the insertions. Kasi yung sinasabi ni Zaldico, okay, yung sinasabi ni Zaldico na about yung ito, pakinggan natin. Ang mga utos niya, wait lang ha, pakinggan natin yung video ni Zaldico ngayon. huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi one thing is for sure, sobrang lawak talaga ng pambababoy nila sa budget natin, 2023, 2024, 2025. And tama si Inday Sara. Kasi sabi ni Inday Sara, binaboy niyo yung 2023 budget. Ngayon, tinitingnan ko kung gagawin niyo ulit ng 2024 budget at ginawa niyo nga. So that is why nag-resign na siya no dinideliberate yung 2024 budget. Hindi niya na naatim, hindi niya na kinaya. 'Di ba? So, ang ginagawa nila talaga, ang dami talaga nilang mga insertions. Ang dami talaga nilang mga pambababoy na ginawa sa budget. Noon pa, kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos. Ayan, ito na, part 2. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Ayan. I think this is the start of their fallout eh. So ang sinasabi ni Zaldico is that naipasok ko na yung 100. Before kasi nito, yung first part, yung bangdang dulo ng first part nitong new season na to ng mga video ni Zaldico, sinabi niya na merong isang 1 billion na delivery na ako mismo ang personal na nag-deliver. Kasi nga, nagagalit to si Bongbong Marcos na parang bakit yung remittance daw hindi nakakarating sa kanya. So, merong isang 1 billion na delivery na ang nag-deliver talaga si Zaldico. Yun yung sabi niya. 'Di ba? Tapos ngayon, ang nirereklamo ngayon ni Zaldico, ipinasok ko na ngayong 100 billion ninyo na insertion. Pero humihingi pa kayo ng ibang mga insertions sa akin. 'Di ba? Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala.
Okay, wait lang. May tanong dito. 2025 daw yung insertions na pinag-uusapan, pero sa video daw ni mga 2024. Okay? Ito nga yung sinasabi dyan. Okay? Ang revelation ni Saldico is merong insertion 100 billion sa 2025 budget. Ang ano dito is, it doesn't mean na yun lang yung insertion. Yun lang yung sinabi ni Saldico dun sa mga videos niya na nauna. So ngayon, sinasabi rin ngayon ni Saldico na, kaya nga dito sa pangalawang season na to, ang sinasabi ni Saldico, since 2022 to 2025, merong remittances sa inyo, merong mga delivery ng pera sa inyo. It does not come from the 100 billion insertion. Ibang-iba pa yung source ng pinagkukorapan dyan. So you have 100 billion for 2025. At the same time, noong 2022, September 2022 to 2025 ng August, iba pa yung ano nun, iba yung sources nun, hindi, it's not necessarily coming from the 100 billion insertion. Kaya nga dapat na-imagine dito ng mga tao na, putang ina, gano'ng kalaki tong korupsyon na to. Lahat ng government transaction, they are taking it. Diba? Labas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Si Yusek Jojo Calis ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya, Eto no, you have to take into consideration that Saldico is the chairman of Committee on Appropriation for a very, very long time. So, halos buong 19th Congress, siya ang committee chair ng appropriation. Pinalitan itong si Saldico 2025 na, few months before mag-change ng Congress, before mag-end yung 2025 na, yung 19th Congress, 'di ba, before magkaroon ng election. So ngayon, because of that, yung statement pa lang na Saldico tungkol sa insertion, deliberation sa BICAM, ganyan-ganyan, should actually hold water. Isa lang naman ang criticism dito kay Saldico eh. Ang criticism lang dito kay Saldico na parang, wala kang nakuha sa gobyerno. Talaga? What's in it for you? Bakit ka pumayag na maging bagman nila BBM? Delivery guy. 'Di ba? I think that is something that you have to answer. 'Di ba? Mr. Saldico, bakit ka pumayag na maging bagman lang? Imposibleng wala ka nakuha dyan eh. But nevertheless, I tend to believe yung ibang parte ng kanyang mga statement, ng kanyang video, like for example, yung mga insertions na yan, na kung saan nilalagay niya, kasi pinresent niya yung insertions ni Sandro Marcos eh. 'Di ba? Yung insertions ni Sandro Marcos, pinakita niya 2023, 2024, 2025. Joey, hindi nila pinilitan si Saldi, nag-resign si Saldi for health reasons, pero finire siya eh, inalis siya doon. hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat. Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Caris at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Garapal, ano? Garapal, ano? Meron ka ng 100 billion na ipinasok mo sa BICAM, gusto mo pa ng additional insertions. Saan mo ilalagay yun? Saan mo itatapal yun? At naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos.
Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng magugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bonoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarez Street, Forbes Park. Kaya So yun sa 2026, nilagay na nila sa President's Budget. Hindi na nila masyadong tinago. Sabi ni Marcel, puro satsat walang ebidensya. Tanga, nagbigay nga siya ng listahan ng mga projects na in-insert ni Sandro Marcos. Nakita nyo ba yon, Marcel 0728? Yun nga yung ebidensya niya, nag-present siya ng mga verifiable information yun, tanga. Ang House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro. Grabe, no? Ayan, yan na yan, finish na yan, hanggang dyan sa part na yan. Grabe, no? So ngayon, ang tawag dito, ano yung ebidensya ni Zaldico? So ngayon, nag-post siya dun sa kanyang FB. Ayan, nag-post siya doon sa kanyang FB. Doon sa FB niya, ito naman po ang listahan ng mga insertions ni Kong Sandro Marcos para sa GA 2025. Kung mapapansin ninyo, ay taon-taon, padami ng padami ang insertion niya tuwing BICAM. Ang total ng kanyang insertion sa loob ng tatlong taon ay 50 billion. 50.9 almost 51 billion yung insertion ni Sandro Marcos sa kanya. So ngayon, if you're going to look at it, ayan, kunwari sa 2023, yung sinasabi kasi, walang ebidensya, ganyan-ganyan. Okay, look at the project. Ayan yung mga project. GAA page, andyan. Okay? Yan yung nagsasabi ng walang ebidensya. Ipakita nyo sa amin yung NEP at ipakita nyo whether or not itong mga projects na to ay nasa NEP. Kung wala yan sa NEP, insertions yan. So yung mga nagsasabi, puro ko daw walang ebidensya. Ayan yung ebidensya ni Zaldico, oh. Now, prove Zaldico wrong. 'Di ba? Prove him wrong. Iharap niyo sa amin yung NEP, tapos ipakita ninyo na yung item na yung Surigao del Sur, Barangay Davao Oriental Coastal Road, sa page 45 ng GAA, ituro niyo sa amin kung nasan yan sa NEP. And so on and so forth. Kahit ako, pwede gawin yung listahan na yan. Putang ina mo, hindi mo nga pwedeng gawin yung listahan na yan. Ibigay mo sa amin yung NEP, asaan? Marcel. Takirang bobo. Ilabas mo yung NEP. Tapos sa NEP, ipakita mo sa amin na yung page 45 na yan, nasa NEP. Yung Surigao del Sur, Davao Coastal Road na yan. Putang ina mo. Tapang-tapang mo, tanga-tanga mo. Diyos ko, alam mo ba yung NEP? Hindi mo yata alam yung NEP eh. Tang ina mo. Diyos ko.
Naglabas si Saldico, GAA, ito yung insertion. Dito mo makikita sa page number kinembot. Ayan, sinabi niya na nga dito page 45, 56, 64, 74, 74, 74, 114, 3 projects, 117, 126. Kaya, nakalagay na dyan yung mga inserted project. Ngayon, if you want to make Saldico 100% a liar, ilabas niyo yung NEP at i-reconcile niyo itong mga projects na nandito na pinagpo-post ni Saldico. O edi si Saldico ang sinungaling. Na mag-i-insist pa ng kabobohan eh. Kahit ako kaya kung hindi mo kayang gawin, tanga ka eh. Yun yung problema sa inyo. Ang tatanga ninyo, tatapang nyo sa comment section. Kahit ako kayang gawin yan, putang ina mo, hindi mo kayang gawin yan, bobo ka. Lagay mo sa sarili mo lagay mo sa tamang lugar yung sarili mo. Diyos ko, kami mo pabububuhin mo dito. So walang ninakaw si Saldico, isa ka pa Oreo Bella. Meron ba sinabing wala siyang ninakaw? Meron ba sinabi na walang ninakaw si Saldico? Sino ang nagsabi dito sa live na to na walang ninakaw si Saldico? Sino ang nagsabi na walang ninakaw si Saldico? Siya lang naman. Then naniniwala ba sa kanya na hindi siya nagnakaw? Wala. Diyos ko, may isa pa akong hinihintay kay Saldico, Miss Joey. Yung sabihin niya na totoong may blank doon sa BICAM report. Sabi ni Bray Canaria. Ayun. Well, in effect, sinabi niya na nagkaroon talaga ng insertions during BICAM. So, ano na yan, parang I don't think he needs to say na merong mga blanks doon. Kasi nga, inamin niya na ito yung amount of insertion na inilagay ko during the BICAM. Ayun. Hindi yan sila nakaw kasi hindi naman yan parang tindahan na nakaladlad ang pera. Ayan. Moot yung point yung blank sa BICAM kasi actualize na siya na pinakita ni Saldico. Correct, oo. Wala na siya, hindi na, kumbaga parang there's no need for him to talk about it because sinabi na nga niya, pinakita na nga niya dun for 2025 which is also the budget that was bring forth before the Supreme Court tungkol sa constitutionality niya dun sa blank insertion. Kasi sinabi na nga ni Saldico na yes, nag-insert ako ng 100 billion during the BICAM. So, yun na yun. Sinabi niya, yes, may blanko talaga kasi ininsertan ko siya. Kaya siya may blanco kasi ininsertan ko siya. Ganun. Ayan. Okay. So anyway, punta lang tayo dun kay Sandro Marcos. So si Sandro Marcos, natatanga-tanga din. Ayan. Naglabas siya ng statement after lumabas yung video ni Saldico. Anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statement from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Saldico, are frankly as fanatical as they are false. Okay? Why it is false? Idiot charis. Yan ang sinasabi namin sa'yo, putang ina mo ka. Bata-bata mo pa. Crocodile na crocodile ka ng tang ina mo ka. Okay? Bakit mo sinasabi na it is fanatical, it is, those are lies, ganyan-ganyan. Handun yung page number, handun yung project. You tell us that those projects are from NEP, idiot. So wag mo kami pinuputang ina, Sandro Marcos, gago ka. First time, congressman, ganyan kakalakas magpa-insert? Diba? Sagutin mo. Handun yung page number. Isampal mo sa amin yung NEP at ipakita mo na yung mga projects na yun ay nasa NEP. Ang sinasabi ni Saldico dito, itong mga nilista ko dito, si Sandro ang nagpa-insert. At masama pa raw ang loob mo dahil kulang daw ng 8 billion ang insertion para sa'yo. Buha ka ng ina ka. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interest. Paano nawala ng credibility si Saldico? Magnanakaw rin siya kagaya ninyo. At siya ang humawak ng very, very critical position, chairman ng Committee on Appropriation, at siya ang gumagawa ng insertions. So paano mo siya mawawala ng kredibilidad? Kung meron mang sa usaping kredibilidad, ikaw, Sandro, ang walang kredibilidad. Inanalo ko lang naman dahil sa Marcos ka eh.
You haven't proven anything in public service. Diba? I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. Corruption is the one that is destabilizing this government. Kayong mga corrupt, kayong magnanakaw ang nag-destabilize nito. And at this point, si Saldico gusto lang niyang mabuhay. Gusto lang niya na hindi siya mapatay. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Hindi rin kami naniniwala sa sasabi na wala siyang nakuha. Pero hindi kami naniniwala na si Saldico ang mag-iisip ng lahat ng ito na hindi yun aprobado ng tatay mong putang ina mo. Okay? Huwag mo kaming bobohin, Sandro. Evidently, the only path he sees for himself is the one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Bakit babagsak ang gobyerno? Dahil nagsasabi siya ng mga ganun. Why don't you debunk what he is saying? Bakit sinasabi mo na yung mga words ni Saldico magpapabagsak sa gobyerno? Magpapabagsak yun sa gobyerno kung totoo. Ang tanong, totoo ba? You know, si Sandro Marcos, no, kung hindi ka galing sa political clan, I don't think you have a chance of winning any election. Wala kang talino, oh. Kagaya nito, gusto niya pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para mauswelto siya sa kanyang mga krimen. Bex, hindi magtatagumpay si Saldico kung ide-debunk ninyo. Diba? I-debunk ninyo. Si Saldico. That's the only way you can protect yourself. In fact, the intel suggests that he already struck a deal with those who stand to benefit from such change. Tingin mo, di yan papakulong ni Inday Sara? Gago ka? Congress is a collegial body and decisions are made through the process of election. Saldico was removed as appropriations chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Sa akin mga babayan, si Saldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Saldico is a criminal in as much as you are criminals. Diba? Dami trolls bayad ng PCO. True. Ayan. Yes, thank you. Thank you yung mga nagmo-moderate dyan. Sinasabi ninyo na parang, ay hindi si Saldico yung problema dito, ganyan-ganyan. Putang ina, 3 years ninyo siyang committee chairman sa appropriation. Tapos patapos na yung 19th Congress, dun nyo palang na-realize na destabilizer siya. Gago ba kayo? Diba? Yung sobrang ano talaga, sobrang parang, talaga ba? Hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Well, corruption is the one that destabilizes our country. Okay? Dahil sa korupsyon, nasisira ang bansa natin, nadidestabilize tayo. Hindi tayo makakuha ng magandang deal sa mga loans. Yung South Korea nga, di ba? Ayaw na tayong pautangin. Things like that. Di ba? Mga ganun. Yung bomba ni Saldi walang laman, AI pa. Sabi ni Amerisa Bustillo. Hindi, tanga ka lang, di ka lang makasabay. Andito na tayo, nangyari na ang nangyari, pero babangon tayo at wag na tayong magpaloko sa susunod. Again, no, sinasabi ko dito is that we should not allow EDSA 1986 to happen again. Na kunwari, magkakaroon ng power change, magkakaroon ng shift. We have to make sure na lahat ng may kasalanan dito sa bansang ito mananagot. Sabi ni Julian's World, this is about flood control. About flood control is just tip of the iceberg. Wala pa dyan road, building, construction. Iba pa yung sa Department of Custom, Agri, Kawawang Pilipinas. Correct. Nasa DPWH pa lang tayo. Ayun, try mo magpaakyat, Joey. Kasi nasa YouTube ako eh.
Nasa YouTube ako eh. Sabi ni Louie, ha, walang laman, may ledger, may date, may picture, may address, sumakay ka pa. Correct, there are so many verifiable information that were provided. Sabi ni Amerisa, no to Sara, Diyos ko. Oh, ikaw ang destabilizer, Amerisa. Ba't ayaw mo sundin yung konstitusyon? Pag na-vacate ang presidential position, bakit ayaw mong gumana ang konstitusyon? Can you please answer me, Amerisa? Bakit ayaw mong sundin ang konstitusyon? Ikaw ang destabilizer. Para kay Amerisa, ang constitution ay optional. True! So ngayon, Amerisa, kayo yung mga tanga, kayo yung mga puta ng ambisyon nyo. Nagigets mo ba, Amerisa? Kayo yung mga puta ng mga political ambitions ninyo. For you, constitution is optional. Gusto nyo, rule of law, pero pag ang batas, pabor sa mga Duterte, ayaw nyong mga putang ina nyo. Diba? Sabi ni Senior Simon, no to Sara siya, pero mahigit 32 million ang bumoto kay Sara, pero ayaw ng 31 million, ayaw ng mga 31 million ang pumalit. Hi Ate Joey, Gen Z here. Ngayon ko lang talaga nakita na need ng death penalty for corrupt officials habang talamak at nakakagalit. Kawawa ang mga Pilipino. Di ako naniniwalang hundreds of billion lang yan, sabi ni Lala. True. Sa totoo lang. And ako talaga, no, I agree that we really have to punish government officials who would allow billion, kung kunwari ganito, kapag kunwari na wala ang pera sa kabanang bayan, nang ganun-ganun lang, walang projects, hindi na-implement, walang resulta, at walang proper justification kung bakit ganun na nangyari. Whether nakinabang siya sa pera ng bayan o hindi, dapat bitay. Diba? Para wala nang magpolitiko for their greed. Yung awit ni Ping at Soto, mga walang respeto sa konstitusyon. King ina, Tito Soto daw ang gusto maging president interim pag bumuwa si BBM, ha? At may naritig daw siyang junta military. Doon palang labag na. Yung military junta na yan, naririnig ko rin yan. Di ba nga vinlog ko yan? Si Gibo. Di ba? Ako yung unang naglabas niyan eh. Na yung chismis-chismis na yan is that it is Gibo who wants to take over. Kaya nga yung November 30 rally na yan, bantayan nyo yan. Bantayan nyo ng maigi ang November 30 rally na yan. Kasi ang gusto nila, okay, ang gusto nila, magkaroon ng rally, malaking-malaking rally, pagkatapos, entrada itong sila Gibo. Ngayon, yung mga generals ni Gibo are going to withdraw support from Bongbong Marcos. Mananawagan sila na mag-resign all. Pag hindi nag-resign si Inday, ang gagawin nila, mag-take over sila, military junta. Eh, syempre sila may baril. Diba? Ngayon, yung parang ayaw namin kay Sara. Hindi feelings ninyo ang mag-govern dito. Hindi feelings ninyo mag-govern. Ang engon naman ng logic na binoto ng 32M pero ayaw ng 31M. So ano yan? 32M minus 31M equals 1M. Actually, sa totoo lang. Pupunta daw doon si Lenny. Hindi, parang nag-release yata si Lenny ng statement na sinabi niya na hindi totoo na pupunta siya sa November 30 rally. Hindi daw totoo yon. Ma'am Joey, yung budget ba sa judicial, may kamay ang legislative? Yes, oo. Sila rin nagdedetermine nun. Ma'am Joey, dadalhin ko relatives ko SJDM. Ano tentative date ninyo na magpapirma? November 29. November 29. Ayan.
Ayaw ni Amerisa ng legal na paraan. Ang gusto niya yung illegal. Correct. Ayan. Kaya ito si Amerisa ang destabilizer eh. 'Di ba? Hi, Miss Joey, tingin nyo ba may mas malaki pang pasabog si Saldi? Oo daw eh. Ang dami niyang ang dami niyang sasabihin daw eh. Miss Joey, hindi ba pwedeng umaksyon ng Supreme Court if yan ang mangyayari? Sabi ni Melissa. Ayun nga, kaya nga dapat ipakita natin sa Supreme Court na, hello mga sir, mga ma'am, dyan sa Supreme Court. Sana naman po kumilos-kilos naman po kayo. Protektahan niyo po kami dito sa dalawang branch ng government na mapang-abuso. Itong executive at itong legislative. And again, yun nga yung reason kaya gusto natin magkaroon ng signature campaign, ano? Magkaroon tayo ng signature campaign, okay? Magkaroon tayo ng signature campaign, pumirma kayo, isubmit natin sa Supreme Court, makita ng Supreme Court kung gaano karami ang mga taong nananawagan na sa kanila. Pagtanggol naman nila yung tao, protektahan naman nila ang taong bayan. Ayaw wag nilang ituloy kasi mapipilitan talaga maglaban-laban ng prinsipyo pag nagkataon. About sa November 30 rally, if matuloy yon, gagawin ni Gibu po, wala pong magagawa Supreme Court if ever. Well, dapat meron. Kaso nga lang kasi, ito yung problem dyan. Kapag military na ang nag-take over, sila yung may baril. Paano kung, di ba? Inaantay ko na magpasabog si Saldico about sa MIU before November 30. Ayun. Well, ako ang hiling ko, no, sana magkaroon ng proof na merong mga mali-maliatang pera na hinatid sa mga generals. Kasi kapag kunwari, naglabasan yan, yung mga junior officers, sigurado ako magagalit. Magagalit talaga yung mga junior officers dyan. Ayun. Ayun lang. Anyway, another thing that I want to talk about, na ano ko sa kasi itong si Lian Leviste, di ba sabay-sabay naglabasan yan, si Vico Soto, si Lian Leviste, at saka itong si Kiko Barsaga. Tapos, di ba itong may gimmick tong si Lian Leviste nung una na parang, meron siya pinahuli na nag-bribe, ganyan-ganyan. Ako parang hindi ako masyadong hindi ako masyadong parang alam mo yun, something is off. Doon, sabi, talaga ba? Tapos parang feeling ko, baka pa in-stage ng nanay niya, ganyan. Kasi si Lori Garda, parang known siya na helicopter mom. Alam mo yun, yung parang nakikialam siya sa mga affairs ng mga anak niya ng bonggang-bongga. Kaya nga, di ba, hate na hate si Loren Legarda nung isa niyang anak, si Lorenzo Leviste. Ganon. Ngayon, ito si Lian, yung una niyang gimmick, yung pagkapanalo niya sa eleksyon, parang, Talaga ba? Ganyan-ganyan. Pero alam mo, if you're going to look at the background of Lian Leviste, si Lian Leviste, nag-OJT kay PRRD. Pagkatapos, recently, di ba yung nanay niya, ang asim sa Dolomite Beach? Di ba? Ang asim sa Dolomite Beach nung nanay niya. So, ang ginawa nito ni Lian Leviste, dinala yung nanay niya sa Dolomite Beach. And sabi ni Loren Legarda dyan, wala namang gamit yung Dolomite Beach na yan. Ganyan. Walang gamit. Diyan ka nga dinate ng anak mo eh. 'Di ba? So, ngayon, ano mo? Si Loren Legarda, talaga to eh, helicopter mom talaga to eh. Oo. Andiyan pa si, hindi pa kayo tapos? Hindi, okay lang ako. Hindi na ako. Si, na, yung next na. Oo. Bib. Ayan, oo. Oo, ayan. Ayun. I-announce ko na lang, yung mga taga San Jose del Monte, Bulacan dyan, sa 29, i-announce ko na lang kung saan. Magkita-kita tayo. I hope hindi pangunahan ng takot o blackmail ang mga junior officer kasi kung makukurap din sila, uusog tayo sa non-commissioned officer. Ayun. Wag na kasi makinig kay Lian Leviste, scripted naman, sabi ni The Great Explorer. Well, I think yung sa bribery, yung parang, hindi talaga ako na-sold dun eh. Parang, feeling ko may hand yung nanay niya dun.
Ganon. Tapos, syempre, parang neophyte politician tong si Lian Liviste, ganyan-ganyan. So, anyway, ngayon, dinala niya dinala ni Lian yung nanay niya sa Dolomite Beach. Yung nanay niya, saksakan ng asim sa Dolomite Beach, di ba? Pagkatapos, although, hindi ko pa rin alam hanggang ngayon, hindi pa rin ako sure. Parang, ano bang ano nito ni Lian Liviste? Ganyan. Anong drama nito? Ganyan. Ayun. So, ngayon, etong si Lian, binili niya yung La Solidaridad na, na bookshop. Yung La Solidaridad na bookshop, ang may-ari nun, si F. Sionil Jose, which is a very, very known Dutertista. So ngayon, parang, well, hindi natin alam kasi baka mamaya, binili mo ba yan in order to protect the legacy of F. Sionil Jose, who is known a Dutertista? Or baka naman para i-ruin or whatever. Ganon. Ayun. So, hindi ko alam kung ano yung ano dyan ni... So, parang, sabi ko parang, pero sige, tingnan na natin. Parang, kasi magkoconnect to eventually yung mga ganyang klaseng actions ni Lian Liviste. Tapos may mga nagsasabi sa akin na, actually, ano yan? Ang tawag dito, si Lian Liviste, ano yan? Gusto talaga niyan si PRRD. Ganon. Sa akin, ipakita niya. 'Di ba? Ipakita niya. Sino yung kinakausap ni Yusek Claire Castro? Teka nga, i-ano natin yan? Kasi hindi ko pa nakita yan eh. Maraming nagko-comment dito sa comment section na pinost daw ni Robin Padilla. Tama ba? Ni Senator Robin? Saan yung post? Parang wala naman. Claire Castro. Recording. Ito. Recording. Kung pwede po natin mapanood, para sa inyo po manggaling kung Ito. ito o... Ano naman ang ganda. Puro paltok naman yung mga vlogger mo. Okay, wait. O ito ay AIO, o ito ay kagagawan lang ng mga ibang taong gustong manira. Pwede po natin mapakinggan. Tagal, ano ba yan? Anyari? Habang wala pa po. Ako po ay merong final na bill kasi ang tawag po natin dito ay Anti-Troll Farm Act. Kung pagbabasihan po natin yung sinabi ng ating mahal na senadora na ang gobyerno ay hindi dapat kinukonsinti ang troll farm, maaari po ba nating malaman? Ayan na po. Mahingi ka na naman ang ganda. Puro paltok naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na pina-forward sa amin. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo paltok eh. Puro kayo ng budget. Wala naman nangyayari. Saan ba hawak mo ng class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino yan? Yung grupo po ni Madarahog. Kasama sila Rosalinda at taga-Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po. Sobrang fake naman. Sobrang fake naman ito. Sila din po yung humingi ng dagdag sa budget nila, VP. Talagang kamukina kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kagubuhan sa totoo lang. Puro kayo palpa. Ang sakit na magsalita, madam. Masakit ba? O masakit ang bulit? Sa totoo lang, nag-aabon na nga ako. Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madara. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabubo ng mga kinuha mo. Ay, nagsasawa na rin po. Oo, ang cheap. Bakit pinatulan to ni Robin? Ako, madam, ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Recorded to pag-uusap natin. Shit. Shit, meron pa talaga shit. Halatang script, halatang AI, yung parang ipinasok lang sa Ayun po. Tapos bakit may dial tone? 'Di ba? Parang bakit may dial tone? Sa mga... Pwede niyo pong sabihin hindi sa inyo galing ito, ha?
Opo. Hindi ko po sinasabi sa inyo galing ito. Opo. Ang sinasabi lang po nila, ito daw po ay boses ng USEC. Sa totoo lamang po ba? Sino po ba ito? I have no idea. I was about to ask you, who is it supposed to be? Can you please state on the record? Ang sabi po nila, ito daw po ay voice recording ni USEC Claire Castro. Na daw siya po ay may kausap ng mga vlogger. So hindi po, sa inyo po hindi galing sa kanya. Opo. Instead of naming somebody that we're not sure of, why don't we send it to the NBI for voice print? Imbis na Yes, muna tayo, nagbabagay tayo ng pangalan. because I cannot- the name of Yusek or Atty. Castro. It's unfair for her. I-print nyo na lang sa voice print na lang sa NBI. Para I agree with hindi that. tayo masabi sa mga ganyan mga balitaan. Because I will give you an advice from Denzel Washington. Kanya, if you don't listen to the news, you're uninformed. If you listen to the news, you're misinformed. Ay, ganun lang. But Mr. President, I would just like to correct that. When I was in the news, it was the correct information. I worked very hard to validate all the news that I did, at least during my time. But regarding the request of Your Honor, Senator Padilla, I would not be in a position to ascertain the authenticity of the voice, and I would recommend the suggestion of the Senate President to please give that tape recording to the NBI for authenticity. Opo. And that's all. We leave it at that. The voice print and the authenticity of the recording kasi madaling i-splicing ngayon yan. Yes. Magaling Yes. So gawin I would yan. not say it's true. I would not say it's AI. Let the experts determine that. Opo. Kaya po natin tinatanong po yung ating taga-Pico kung may alam po sila dito. Sasabihin lang mo naman nila kung oo o hindi. Yun lamang naman po. Opo. So kung meron pong bilang taga-Pangulo, Okay. Actually, ganito. Pwede pa rin niyang gamitin yung voice recording na yun sa totoo lang. Pwede pa rin gamitin ni Robin para dun sa bill niya yung voice recording na yun. I think it has something to do with the presentation. Tama yung nag-comment dito Nakita ko na rin yung audio na yan. Narinig ko na rin yan even before. Lumabas na yan yung kay Madarahog, ganyan. Si Madarahog kasi, naabutan ko yan sa TikTok Nung nagtitiktok at active pa ako sa TikTok, kasabayan namin yan si Madarahog na nag-active din sa TikTok. I think up until now, active pa rin yan si Madarahog, yan si taga-Bukid. Active pa rin sila sa TikTok up until now. Tapos marami silang mga nakabanggaan talaga ng mga loyalist at saka mga yellow pinks, ganyan. And then parang merong gawa-gawang mga AI na ganyan na mga mga AI generated na mga conversations ko ganon. It became viral, it became very very popular sa TikTok, ganyan. Kung ang layunin ni Senator Robin Padilla is the fight against destructive troll farms. Yung mga troll farms na papakalat, nagsisindicate ng mga balita, yung mga nagpo-push ng issue ba kahit wala namang issue. Ganyan. That is an example of that kind of narrative. Yung gagawa ka ng deliberate na gawa-gawang kwento tapos ipapakalat mo. Pagkatapos magko-comment yung mga trolls na parang, ay talaga, grabe, ano naman to, ganyan. Yung audio recording na yon, which had become viral in TikTok, is an example of a troll operation. Okay? Ang mali dito ni Robin Padilla is he presented the audio recording and take it as if it is and take it as if it is a question of truth. Na totoo ba yan o hindi ba yan totoo? 'Di ba? Ayun. Okay naman na explanation ni Robin Padilla, hindi. Nakukulangan ako. Sorry. Kasi nag-focus siya doon sa truthfulness nung audio Hindi dapat yun yung finocus niya. Hindi dapat yung truthfulness ng audio na ito, it looks like an AI. Ito, it looks like a unreal na conversation. Pinoint out mo na dapat yun. Diba? It doesn't look authentic. It doesn't sound authentic to me. Dapat ganun na agad yung birada ni Senator Robin dyan. Ganun. However, itong recording na ito ay ginagamit, pinapakalat, at ino-operate ng mga troll farm. They try to make a legitimate issue out of this very, very obvious fake recording. Hindi man ganun yung atake ni Robin Diyos ko, maging naman kayo dyan, maging objective naman kayo dyan, ganyan. Ang point niya kasi, parang siya mismo, di niya alam kung fake or true. Correct!
ang dali-dali namang i-figure out, no? Na parang, no, it's not true. Ang daming badges. It sounds like they are reading a script. The choice of words are very unnatural. Diba? However, napakalat na yan. Napakalat na yan ng bonggang-bongga sa TikTok. Diba? Sabi nga niya, kung ito ba ay paninira o totoo. No, hindi question yung kung totoo. Hindi talaga siya totoo. Okay, hindi talaga siya totoo. Ang dapat na finocus doon is, ito is a troll operation. Okay? Ito ay isang troll operation. Isang spurious content na ipipilit na i-push sa social media. At tapos pinakita rin niya dapat, kasi nagkalat yan sa TikTok, pinakita mo dapat yung mga comments. Yung mga comments dyan, yung merong mga troll accounts na nagpipilit na as if it is true. Ganon. Ayun. So yun yung ano ko doon, yun yung criticism ko doon. Ayun. Pwede pa rin niya magamit yun. I think it is really a matter of presentation. Pero yung audio ni Calbo at nung coach, totoo yun. Totoo yun about sa monthly bayad sa kanila ni MR. Yeah, I think so. Kasi ano yun Zoom recording yun Zoom meeting recording yun Pero yung audio ni, too good to be true, yung recording, pati yung kunwaring away ng dalawang taong nag-uusap. Kung sa plenary speech ginamit para magpasa ng bill, magandang example yan. It is a good example. Had Senator Robin is able to explain it, had Senator Robin able to explain it fully. Ganon. Gets ko yung point niya, pero palpak yung pag-deliver niya, halatang fake naman. Yeah, I think it's really more of the delivery. Kasi alam niyo naman si Robin, hindi naman talaga very eloquent si Robin ng bonggam-bongga. Troll farm talaga target ni Robin, hindi lang niya ata na-deliver ng maayos. Yeah, I think it's really the matter of delivery. Ganun. So dapat, ang presentation niya doon, itong recording na ito is an example of how a troll farm operates. Okay. Itong recording na ito na pinapakita ko sa inyo, kumalat na ito sa social media. Okay, tapos makita mo, ito yung mga content na ginamit siyang recording na yan. Merong 100,000 views, 200,000, iba-ibang content, paulit-ulit, 1 million views, ganyan-ganyan. Pinakalat to sa social media. Obviously, it doesn't sound true, it doesn't sound real, pero pinush na ito sa social media. Pagkatapos, ito yung mga troll accounts na nagpupush na as if legitimate yung issue na yun. Yun yung problema mo sa troll farm. Kasi, ang problema natin sa troll farm ay yung mga troll farms na nagsisyndicate ng issue na hindi naman talaga issue. 'Di ba? Ako may troll farm, sabi ni Adrian Pascual. True. True, sabi sa'yo, may troll farm ka daw. Yes, dapat ganyan. May verification na sa end niya. Galaw-galaw naman mga staff ni Robin para maganda pag i-present sa Senate. Yeah. Ayun. So, yun yung ano ko doon. Yun yung parang, kasi parang ang nangyari, pinag-uusapan pa yung authenticity or non-authenticity. Hindi pa check muna natin sa NBI yan, ganyan-ganyan. Pwede mo na yung parang, well, ako, I have my conclusion on this recording. This recording is not authentic for the following reason. It looks like an AI-generated recording from a script. Merong script, tapos in-AI generate mo na nag-uusap kunwari yung dalawang tao. Hindi ito totoo kasi unnatural yung choices of words, ganyan-ganyan. I mean, pwede na siyang mag-present ng mga ganong bagay No, so, if you're going to ask me, I think this audio recording is not true. Okay? However, I would like to use this recording in order to exemplify how a troll farm works. While we question the authenticity of this recording, makikita ninyo na ginagamit na ito sa social media para magpakalat ng impormasyon na ganito. Ayun. Pagkatapos ngayon, sige, dadali natin to sa NBI para maliwanagan tayo kung ano ba talaga yung nature nitong material na to. That comes at the latter part. Ganyan. Pero dapat merong conclusion sa part niya in order to actually use that recording and the issues on troll farm more effectively dun sa bill niya.
Ibig sabihin, hindi pala ganun expert staff ni Robin sa Senate. Hearing, mahina ang klase mga staff ni Robin. Oo o hindi. Well, I think there are weaknesses. I think kailangan niya talagang i-beef up yung ano niya, mga political affairs officers niya. Kasi pagka yung mga ganyan, dapat dapat maganda yung presentation ni Sen Robin. Ako, love ko si Sen Robin because I think Sen Robin is one of the most loyal. Is a very, very nice guy. Sa totoo lang, sobrang bait niya ni Robin. Hindi ka magdadalawang salita dyan. Napakabait talaga. Ganun. Kasi nga lang, syempre, ako, I want to see him really excel also. Ganyan. Sabi ni Jonathan, tingin ko hindi yun AI. Parang binabasa lang nila yung scripted. Wala naman lang feeling. Parang kumuha sila ng mga artista sa GMA. Pwede rin ganon. Pwede rin ganon. But, you know, the authenticity of the conversation is still very questionable. 'Di ba? Kasi yun naman yung issue natin authentic ba yung conversation? 'Di ba? Dapat nag-hire siya ng IT or tech savvy. Correct. So, para ni-reverse engineer na nila yung yung material. Kung, ganito, may pattern siya, may ano siya, meron siyang badges of AI generation, ganyan-ganyan. Yung mga ganong etos, ma-figure out naman yan ng mga tech people eh. Ayun. So, yun lang. Tapos may itinatanong, pinapaulit 3 times. Ayan. O, may tanong pa ba kayo? Sound AI siya kasi ibang words di tama pag-pronounce, sabi ni Pinay Mabait si Robin, na-meet namin siya sa dahig. Mabait talaga yan, tsaka mga tao talaga. Makamasa. Ganun. Tsaka yung pagka tumutulong siya, hindi niya na binobroadcast. Ganun. They might not be that well-versed in today's technology then. Come to think of it, hindi pa yata sila aware about what AI can do, sabi ni Ria Maldita. Anyway, I hope they figure it out. Sayang kasi yung time eh. Sayang yung oras. Tapos gagamitin pa yan sa panglilibak kayo Senator Robin. Kung gusto niya rin ipunto yung Troll Farm Act, hindi siya pwede magbase out of conversation recording lang. Sana yung may experience ma-hire na mag-troll. DDS ba yung cup na binaril? Oo. Ano daw yun? Provincial chairman ng PDP Laban. Tapos yun din yung nag-organize ng rally sa Digo para sa Bring PRRD Home nung birthday ni PRRD at saka nung iba pang mga rally for PRRD. Pero Miss Joey, ang nakakainis lang dyan, pinalabas din ni Robin yung sinabi ni BBM. Sabi ni Soto, joke daw yon. Pero pag si FPRRD mag-joke sa pananalita, sinasabi nilang totoo. Ganyan talaga kalaban natin. They're always go. Kaya nga very important na clear kasi importante yung clarity sa message, ganyan-ganyan. Kasi nga, talagang babalik rin nila tayo. Sabi ni Ria Maldita, pero I like Robin. I like guys who can ride sports bike. Pinapalabas si Sen Robin yung video ni BBM na may troll farm army daw siya. Pero kasi ang problema, dun sa video na yon ang sinasabi na ang kausap nung mga ay troll farm. Troll farm at si Yusek Claire yung, ito pa yung isang problema dun sa substance nung conversation. Ang sinasabi, si Yusek Claire yung nagbabayad at kumukuha ng mga troll farm agent. Ang sinabi doon, yung pinagkukuha nila ng mga troll farm agent ay si Mandarahog at saka itong si Tagabukid. Parehas DDS yan. Malakas yan sa TikTok. Yung dalawa na yan, parehas DDS yan. Parehas maka Duterte yan. Ayun. So doon palang malini. Talagang substance palang parang bakit naman i-hire ni Yusek Claire si Madarahog at saka si Tagabukid parehas ang lakas makipagbardagulan ng mga yun laban sa mga loyalista at saka laban sa mga yellow pink. Ayun.
Ma'am Joey, where is Alvin po? Nagtitake siya ng me time. Ayan. Alvin is taking a me time. Hindi niya na-explain ng maayos yung material niya. Para siyang na-trap doon sa recording. Yes, that's the long and short of it. Medyo na-trap siya doon sa ano niya. Hindi niya na-explain ng maayos yung kanyang material. Ayan. Ay, on a sideline, sa mga nangyayari ngayon sa bansa, may narinig ba kayong galing kay Lito Lapid? Wale. Nakita ko si Lorraine Badoy daw, ang nag-utos sa mga troll. Ay, yan yung kumakalat sa ano, yan yung kumakalat sa TikTok. Ma'am Joey, sorry late po ako, pero totoo po ba na nag-resign na si Auntie Claire, sabi ni Jason sa, parang hindi pa niya narinig yung recording. Siguro hindi niya kilala si Madarahog. Nga. Whether or not nag-resign si Claire Castro, sa totoo lang, hindi yan importante sa akin. Wala akong pake. Mag-resign siya, hindi siya mag-resign. Hindi ko mag-resign. Nag-resign siya, di nag-resign siya. Diba? We will miss you, Auntie Claire. Diba? Pero kung hindi natin alam, tingnan natin kung di na siya mag-a-appear as press secretary. Sabi ni Pinay in Kenedsa, Miss Joey, tingin mo magyayari sa interim ni Tatay Digong sa November 28. Sa totoo lang kinakabahan ako. I'm hoping and praying na magkaroon ng positive result. Alam mo yon. Nag-hope and pray talaga ako na magkaroon ng positive result. Pero at the same time, alam mo kasi na yung ICC sindikato eh. Ang laki ng kalaban natin masyado. Sindikato. Alam mo yun, mga deep state yung mga kalaban natin dito. Mga oligarch of the world yung mga kalaban natin dito. So natatakot ako. Sa totoo lang. May isa pang magaling nakasama si taga-Bukid na TikToker kaso namatay recently. Si Samar Waray, DDS ata name niya. Oo. Sabi ni Together's Club, yes, praying din ako, pero whatever the result, we need to push the signature campaign. Agree. Agree. Miss Joey, di ba may picture yung ICC judge with Liz Satanas? Hindi raw totoo yun. Hindi raw yun ICC judge. Why do they need to make it a public hearing? Ganyan po pa talaga kapag appeals chambers and decision. Kinakabahan din ako. Parang yun yata yung nasa rules nila. Ayun. I am going to do a watch party for the I'm going to do a watch party para dun sa hearing ni PRRD. Magdasal tayo. Let's all pray. Ayun. Pagdasal natin. Ayan. Okay. May question pa kayo? May mga questions pa ba kayo? Sige na para pag wala na kayong questions, mag-end live na ako. Makakatulong ba kung susulat tayo sa ICC tapos sabihin natin na there are conniving with the Philippine President na may issue sa corruption at drug addict? Will PRRD be in that hearing? Sabi ni Ria Maldita. Alam mo, ang prayer ko is that ipakita nila si PRRD sa atin. Kung anong itsura ni PRRD, kung anong kalagayan ng kalusugan niya. Parang palala ng palala yung mga nangyayari sa Pinas, hindi lang natural disasters, corruption. We need prayer warriors talaga. Ma'am Joey, BBM went to Nai Cavite nang angkin ng project about solar panels. Private owned po siya. Literal picture taking lang siya. Nabash ng malala sa Cavite. Ako hoping ako sa positive result. Pinagdadasal ko ang Pilipinas sa CPRRD sa lahat ng simbahan na pinupuntahan namin. Kung perfect ang world, I'm pretty sure ma-approve yung interim release ni PRRD. Tangin, wala pa nga siyang formal charge hanggang ngayon eh. Ba't yung kinukulong yan? Wala pa nga kayong formal charge hanggang ngayon. Wala pa kayong evidence. Diba? Eh kaso wala tayo sa perfect world. Wala tayo sa ideal world. ICC is a very, very corrupt institution. So, can I really expect that they're going to do the right thing? Doon nanggagaling yung anxiety ko. Ayun.